Okay, praise God. Ngayon po ay 8:15. At ayoko po ng may nasasayang na oras, no? Kahit nung nag-aaral ako, ayoko niyan. At mas gusto ko na nagiging productive yung oras natin. Kahit na minsan ako'y nasa jeep, ayoko na nasasayang yung oras. Makikinig ako niyan ng lesson, o worship song, or nagpipray ako, yan, no? Kailangan i-practice. Sabi ko nga sa inyo, pusher ako pusher. Itutulak ko talaga kayo niyan. Magbasa ng Bible, at ngayon ay tatalakayin natin, you will be receiving from me tonight 5 materials. Pwede ninyong ituro. Tapos na tayo doon sa ating New Testament survey. Pero pwede ninyong ituro ito, materials na mapapakinabangan nyo, dahil ako po ay itinutulak ko kayo na magbasa ng Bible at itutulak ko kayo na manalangin. Okay? We'll study about prayer. Okay? At hindi natin tatalakayin ito sa malawak at malalim na paraan, dahil ang intention ko dito ay maintindihan natin kung ano ito, ang kapangyarihan na meron ito, bakit tayo dapat manalangin, ano ang mga nagiging balakid sa panalangin, no? At kapag ang panalangin ay hindi agad natugon. Yan ang ating tatalakayin sa gabing ito hanggang 10:00, okay? So, tatanggapin po ninyo sa akin yung 5 bagay na yan, 2 PowerPoint at 3 PDF file. Okay? Salamat po. Tayo po ay magsimula. Sa Acts chapter 2 verse 42 ay itinuro ng Biblia na ang iglesia nung unang-unang panahon na siya ay itinayo. Ang sabi na natili sila sa doktrina, sa teaching ng mga apostol at pananalangin. Yon ang mga basic Christian disciplines na kung gusto natin na ang ating buhay ay nababago, nagiging kagamit-gamit, no? Na yung kalooban ng Panginoon mangyari sa ating buhay, pamilya, ministeryo, kinabukasan. Hindi natin pwedeng maranasan yan na hindi tayo naggugugol ng panahon sa Word of God at hindi tayo nananalangin. Hindi ko natatanungin kung kamusta ang buhay panalangin natin o nagpipray pa ba tayo. Okay? Kasi merong mga pagkakataon talaga na nagpipray lang tayo pag meron tayong mabigat na pangangailangan. Nakakalimutan nga natin yung mag-pray minsan kahit sa food. Diba? Bago tayo kumain, nakakalimutan nating manalangin. Pumunta kayo sa handaan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, ang unang-unang tinitira dyan, yung lumpiang Shanghai. Kahit di pa nagpipray. Di ba? Pag nadaan lang na ganun, dadampot ng ganyan, titirahin na yon. Pag nakakita ako ng tirador ng lumpia, no? May mga tirador talaga ng lumpia Okay, let us pray. Itatago sa likod yun. Kahit di pa nagpipray, may mga panahon talaga nakakalimot tayo. Di ba? Pero hindi natin dapat pabayaan ang panalangin. Mula sa ating paggising, no, merong mga tao na ang unang-unang binubuksan ay yung cellphone. No, wag ganon. Unahin natin yung manalangin. Mga kapatid, unahin nating manalangin. Okay? So, ano ba ang panalangin at bakit ba tayo nananalangin? What is prayer and why should we pray? Luke chapter 4 verse 1, ang sabi ng Bible, isang araw si Jesus ay nanggaling doon sa bundok, no? At nang siya'y matapos na makapanalangin, ang isa sa mga kanyang disipulo ay lumapit sa kanya at sinabi, Lord, teach us how to pray, just as John taught his disciples. Nakita ng mga alagad sa buhay ng Panginoon yung buhay panalangin niya. Hindi lang siya puro pangangaral.
No, hindi lang siya puro paglilingkod. No, ang kumain ng mas malaking bahagi ng kanyang buhay ay yung pananalangin. Kaya ang sabi sa Bible, di ba? Kagaya ng kanyang nakagawian. Ibig sabihin, nakita ng mga alagad to na itong Mesiyas na ito ay buhay panalangin. At ipinakita sa atin ng Panginoon. Kaya nag-request sila, Lord, please teach us how to pray. Remember, sabi ng Romans chapter 8, verse 26 and 27, no? Na hindi natin alam ano dapat ipanalangin at hindi natin alam paano manalangin. Kaya ang Espiritu Santo, ang sabi, ay tinuturuan tayo at tinutulungan sa ating kahinaan. Kasi we don't know how to pray and we do not know what to pray for. Okay? So, ano ba talaga yung panalangin? Meron kasi mga Kristiyano na nanalangin, pero kagaya nga nung nangyari sa Acts chapter 12, remember? Nananalangin ng iglesia para palayain ng Panginoon si Peter. Tapos pinalaya ng Panginoon, answered prayer. Pero they cannot believe. Diba? Na nandyan na si Pedro, kumakatok sa bahay. Pero ang sabi nila, mas madali sa kanilang paniwalaan, hindi si Pedro yan, anghel niya yun. Diba? Pero, hindi nila mapaniwalaan na it is God who answered their prayers. Remember that, okay? Number 1, what is prayer? Prayer is communication with God. Pakikipagtalastasan. Pag sinabing communication, ibig sabihin, it is a dual dialogue siya. Okay? Ibig sabihin, merong panahon na ikaw ang magsasalita at may panahon naman na ikaw ang makikinig. There was one preacher na nagsabi, the most important part of my prayer life are the 5 minutes after I say amen. Kasi yun ang panahon yung makinig eh. So, di ba ang communication, merong transmitter at merong receiver. Yan ang communication, di ba? Ito ay paglilipat ng impormasyon o ng kahilingan. Pero, ang importante dito is yung feedback. Diyan pumapasok ngayon ang halaga ng salita ng Diyos. Di ba? Because, dun sa communication, ang goal ng communication is understanding. Because understanding brings change. Okay? Kaya pag nananalangin ka, hindi ito one way na Panginoon. Madalas ganun eh. Instead na Panginoon Panginoon. Yan ang nagiging, pagka nagkaroon ng prayer request, puro tayo hingi. No. It is communication. We praise God, we confess our sin, we thank Him, we ask Him for the needs and desires ng ating puso. Pakikipag-ugnayan. And then we listen to the Word of God. Doon pumapasok yun. Okay? Kaya nakikipagtalastasan tayo sa Panginoon, nakikipag-ugnayan, at ang Panginoon ay sumasagot sa atin sa Kanyang salita. Amen. Number 1, prayer is communication. Number 2, prayer is communication. A communion with our Creator. We engage in a loving fellowship with God. Merong relasyon. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Ama namin, doon nagsisimula sa relasyon. Dapat merong relasyon sa ating Panginoon. A loving fellowship with the Maker of heaven and earth. No? At inaanyayahan niya tayo sa isang mas malapit na tipan na relasyon sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Natatandaan nyo yung sa tabernacle, sa temple, nawasak yung kurtina. Kaya tayo nagkaroon ng access before God. Hallelujah. So prayer is also central in the Christian life. Imposibleng maging Kristiyano ka, tapos hindi ka nananalangin. Imposible yun.
Okay? Vital yan. Napakahalaga na ang Kristiyano nananalangin. Ang mangangaral, ang pastor nananalangin. Diba? So, bago ka paggising mo sa umaga, no? Pag naglingkod ka na, pag meron ka ng mga nakakausap, pag magsisermon ka, lahat yan bahagi ng pananalangin, bunga ng panalangin. We are commanded to pray continually, pray without ceasing. As we seek God, we grow our intimacy with Him. Nagiging mas malapit. Di ba sa ugnayan sa bahay? Kapag yung mag-asawa, nag-uugnayan, nag-uusap, ang mga anak ay nag-uusap. You see, meron ako nakausap na bata doon sa school. Sabi ko, itong anak ko na to, estudyante na to, napakailap. Mailap. I'm trying to win her. Kaya lang mailap. So one time, sabi ko, anak, kung meron kang problema, nasa office lang ako, ha? Dito sa school, tatay mo ko. You see? Then one time, pumunta siya dun sa school, sa office ko. Tapos doon ko nalaman ang problema niya ay ang kanyang father. No? Na laging galit, lagi silang pinapagalitan, nanay niya siya. Imagine ninyo, hindi ko nakitang ngumiti yun eh. Tapos nung matapos ko siyang kausapin, pinagpipray ko siya. Sabi ko, balik ka lang dito pag meron kang kailangan na kausap. Napakababa ng kanyang self-esteem. Napakababa. No? Hanggang sa araw-araw pumupunta siya doon. Break time, recess. No, nagpipray kami lagi. Lagi ko siyang pinagpipray. Nung mga huling punta niya na doon, nakangiti na. Masaya na. Meron na siyang nagiging kumpiyansa. Nakakita siya ng pwede niyang pagbuksan ng kanyang kalooban at bigat. Ganun ang panalangin eh. No? Kaya kailangan hindi tayo tumitigil sa panalangin. Ito pa isang gusto ko ituwid. Pag may lumapit sa atin na, ipag-pray mo naman ako. Minsan, hindi natin pinagpipray. Oo, sige, pag-uwi ko. No. Ipag-pray mo doon. Kahit nasa kalye kayo. Huwag na ipagpamamaya o bukas. Okay? Pag may nagsabi sa akin, Pastor, pag-pray mo, may exam yung anak ko. Pastor, pag-pray mo, masakit yung dibdib ko. Iyang oras na yan, halika, manalangin tayo. You see? Meron akong nakausap na tatay doon. Bibili ng uniform. Sabi ko, kamusta na ho kayo? Ganun ba? Yung mga pagkakataon lang na normal, kamusta na ho kayo? Kamusta na po ang anak nyo? Bigla siya umiyak. Pastor, kasi yung anak ko mayroong sakit na kung hindi magiging maaagapan, magdadialysis siya. Grade 8 lang. Sabi ko, sige po, ipagpipray ko yung anak nyo. Salamat po. No. Sabi ko, ipagpipray ko ho ngayon. You see? So, kailangan, manalangin ka ngayon. Bakit? Now, faith is. Yan ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 1. What is faith? Faith is now. Okay? Kaya ngayon, huwag na ipagpabukas. Even salvation, sabi, salvation is now. Hallelujah. So, kailangan na di-develop yung close intimacy natin with our Heavenly Father. Bakit tayo nananalangin? Ilan sa mga bagay. Because God called us to pray. Sabi, in every situation. Di lang doon sa panahon na tayo, minsan nakakalimot tayo eh. Pag naalala lang natin ng Panginoon, pag walang pera, may taning na buhay. You see? Meron akong pinuntahan isang beses, niyaya lang ako, hindi ko kilala yun eh. Sabi ko sa inyo na may stage 4 cancer na nang makilala niya Panginoon. Once lang ako nakadalaw doon. Tapos hindi siya na nag-survive. After ilang weeks, namatay siya eh. Alam nyo, sabi niya, gusto ko, pag ako namatay, bilhin niya sa asawa niya yan. Ang mag-service sa akin si Pastor Ramil. You see? Hindi ko kilala yun na, nung ko lang siya na-meet. Pero when I prayed for him, nung gabi nakausap ko siya, no? Kailangan maramdaman nila yun eh. Laman ng puso na mayroon tayo. They have to see the heart of God when we pray for them. That is how we win people. Sabi, in every situation, sa lahat ng inyong kalagayan, pray without ceasing and without giving up. Luke chapter 18:1.
Your Heavenly Father wants you to talk to Him regularly, consistently, persistently. Madalas, araw-araw, no? Patuloy, at sa buong pagsusumigasig. Ang ibig sabihin ng persistent, kahit anong mangyari, magpipray ka. Yun ang ibig sabihin. Amen. Hindi lang sa panahon na, papasalamat ka, Lord, salamat po, meron akong pera sa bangko. No? May nagabot sa akin ng love gift. Hindi lang sa ganoon. Kahit walang love gift, kahit maglalakad ka lang, napunta dun sa gawain. You see? Mga kapatid, bakit? Kasi ang Panginoon karapat dapat ng purihin. Kahit anong kalagayan. Number 2, because Jesus prioritized prayer. He exemplified a life of prayer. Siya mismo, minsan tayo pagka mga leaders, no? At sinasabi natin doon sa mga members natin, mag-pray kayo lagi. Tapos di ka nagpipray. Di ba parang ang pangit naman noon? Paano mo ituturo yung gawin ng isang tao yung bagay na hindi mo ginagawa? Remember this, yung lalim ng pangangailangan mo, dapat higitan ng lalim ng panalangin mo. Amen. Ang lalim ng iyong pangangailangan ay dapat nahigitan ng lalim ng iyong panalangin. Ganun yun. If you want your needs to be met, you have to pray. Okay, Jesus made communion with God. Okay, the first priority in His life is to talk to His Heavenly Father. Amen. Kaya yan, kung magse-sermon ka ng Sunday, tapos Saturday ng madaling araw ng Sunday na, tsaka ka lang nakakagawa ng message, I doubt kung naipag-pray mo yun. At yung walang power yun. Amen. Puro ito yun, no? Nagkakraming ka. No, kailangan na ipanalangin. Okay, number 3, ang ating Ama sa Langit rewards us when we pray. Yan ang hindi natin masyadong naintindihan, no? Actually, prayer is the only way that God established for our needs to be met. Pag hindi ka nanalangin, walang sagot. Ganun lang kasimple yun. Kung gusto mong tugunin, may panalangin dapat. Alam niyo ba yung sinabi ng Bible? Sabi ni Jesus, seek and you will find. Knock and the doors will be opened unto you. Ano yung sabi pa? Ask and it will be given unto you. Yung verb na ginamit doon is present progressive. Ibig sabihin, patuloy na ginagawa. Continue seeking, continue asking, continue knocking. Yun. Hindi lang ito one time. Pagkatapos tapos na. Hindi ganun. We have to pray because God gives good gifts to those who ask Him. Matthew chapter 7 verse 1. Number 4, prayer strengthens us against temptation. Ito yung talata. No, nung ang mga alagad ay nandoon sa Garden of Gethsemane, di ba? After na sila mag-Lord's Supper, doon sa upper room, niyaya niya mga alagad. Nagtuturo siya habang papunta sila sa Gethsemane. Nang nando na, yung ilan sa mga alagad, minus Judas, iniwan niya sa labas ng garden. Isinama niya sa loob ng garden yung 3 alagad, si John, si James, at si Peter. Tapos nanalangin si Jesus sa dako pa roon. Pagbalik niya, natutulog. Diba? Sabi ni Jesus, could you not pray with me for just an hour? Nalangin na naman si Jesus. Okay? Bumalik na naman. Ang sabi ni Jesus, watch and pray unless you fall into temptation. Bumalik na naman. Pagbalik, natutulog ulit. Kasi masarap matulog pag prayer meeting. Di ba? You see? Nung bata pa ako, yan ang pinakamasarap na tulog. No? Yung demonyo, pinapaypayan ka dun para di ka mag-pray. Pero, it strengthens, it is a weapon. Okay? Pag nanalangin ka, you can stand against temptation. Yan sabi ni Jesus. Number 5, God uses our prayer to accomplish His will. Nagaganap ang kalooban ng Diyos when we pray. Okay? At sabi ng Panginoon, di ba?
mangyari ang kalooban mo, sundin ang kalooban mo, mangyari ang kaharian mo, kung paano sa langit, dito sa lupa. Then that is a prayer. Through prayer, God allows us to be involved in His work that will go on forever. When we pray, we participate in God's will being accomplished on earth as it is in heaven. Okay? So, itong mga material na ito, gusto ko, kaya ko bibigay sa inyo, no? Na matuto tayo una na manalangin. Lagi. Manampalataya when we pray. Okay? Ikatlo, gusto kong turuan nyo ang inyong mga disciples about this. Discuss nyo ito sa Bible study. No? Number 6, prayer is powerful and effective. Okay? James chapter 5 verse 16. Ang sabi sa Amplified Bible, ESV kasi nakalagay dito. The prayer of a righteous man, the fervent, heartfelt, yan ang sabi na Amplified. Prayer of a righteous man makes much power available. Yan ang sabi sa Amplified version. Pero dito sabi, great power is at work. No? Christ who dwells in our hearts through faith empowers us to live for Him. As we commune with Him, we are revived from the inside out as we become increasingly confident in the effective outworking of our relationship with Christ. Okay? Number 7, prayer gives glory to God. Help us, God, our Savior, for the glory of your name. Di ba? Paano tinapos ni Jesus ang prayer? For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Di ba? So, sabi niya, deliver us and forgive us of our sins for your name's sake. Okay? Number 8, prayer helps us receive and give forgiveness. Pag meron kang tao na hirap kang patawarin, hirap ka na baliwalain yung ginawa niya sa'yo, pray. Pray. And then, bibigyan ka sa biyaya ng Panginoon ng kakayahan para magpasya. Remember this, forgiveness is not an emotion. Hindi po darating yung time na mafe-feel mo na ready ka na to forgive. Hindi. It is a decision. Kailangan ka magpasya to forgive. Okay? Because, number 1, naintindihan mo yung forgiveness na ibinigay sa iyo ni Jesus kahit di ka marapat doon. Okay? Number 2, pag pinorgive mo yung tao, no? Pinalaya mo yung tao na napakatagal nang inalipin ng sugat, ng kapaitan at sakit. Para ang Diyos makagawa sa kanyang buhay, para mabago ang kanyang buhay at kinabukasan, at yung taong yun, ikaw. Amen. Okay, number 9. Prayer reveals the sufficiency of God's grace. Okay, pag nanalangin ka, nakikita mo ang Diyos pala ay sapat. Tandaan niyo yun, ang Diyos ay sapat, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ay lapat. Di ba? So, when you pray, kaya kapag kayo ay naglalakad o nasa jeep, no, pray. Pray. No, ako nga, pagka nasa e-bike, no, kahit traffic, yung ibang mga driver, naiinip. Ako hindi, nagpipray ako. Lord, ingatan mo po ang aking mga anak. Lahat ng umalis at sa kanilang pag-uwi. Lord, yung pong kapatid ko na mayroong sakit, yun ang time to pray. Okay? As the Apostle Paul pleaded for deliverance from his thorn in the flesh 3 times. Sabi, God responded, my grace is sufficient for you. Number 10, last. Prayer keeps us thankful, and we have to give thanks to God with a grateful heart. Okay? So, yung gratefulness, yung gratitude, yung kinikilala natin yan, na ang Diyos ang siyang tutulong sa atin para yung ating kalagayan maging maayos. May darating na maganda. Yan ibig sabihin yan. Okay? So, yan po yun. Prayer is a way we can cause and praise God for everything that He showers upon us. As we look back, we bless Him for His faithfulness in our present
We praise Him for His salvation and loving kindness. Looking ahead, we thank Him that one day He will present us before His glorious presence with fault and greatness of joy.